Start na ako, ha? Kasi ano daw po ngayon worship through music. So, i-maintain natin na short line message. Okay, ang ating pong pangalawang part, magbuhat ng last Sunday. So, napag-usapan po natin yung patungkol sa atin pong pagkakatawag. So, kung maalala niyo, sinabi ko po sa inyo na tayo pong lahat ay may calling. At kung tayo po ay nakareceive ng calling, yung salita pong calling ay meron sa pagitan nun na salita. Ano nga ulit yun? All in. We need to be all in kasi tinawag tayo ng Panginoon. So, the urgent call to act now. Yun po yung topic natin sa buong August. At i-conclude po natin dito sa Ephesians chapter 4, verses 7 hanggang 16. At dito po ay mapag-uusapan natin ang atin pong ano ba yung calling natin, saan ba natin gagamitin yung calling natin, kanino natin i-apply, at pasasan yung atin pong motivation, ba't po natin ginagawa yung ating pong mga calling. Bago tayo magpatuloy sa papaliwanag po ng mga teksto po natin, ay hilingan ko po muna kayo na manalangin po tayo. Pumikit tayo at yumuko saglit. Kausapin po natin ang Panginoon. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na pinagtipon niyo po ang iyong mga anak. Pagpalain niyo po kami sa maiksi po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po ang kumilos, ang banal na Espiritu po ang mag-minister po sa amin upang ang iyong mga anak ay tumibay sa pananampalataya. Samahan mo po kami sa aming pong pakikinig upang kami magsilago. At itong lahat ng mapapakinggan namin ay maging bahagi ng buhay namin at maipaglingkod sa katawan mo at sa ikalululuhati ng iyong pangalan. Marami pong salamat at ma-worship ka naman namin sa aming pakikinig at itakwil mo lahat ng gawa ng kaaway. At ikaw lamang po, Panginoon, we make room for you sa oras na ito. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Ito po yung part 2 ng atin pong last Sunday na preaching at ako po ay nagiging proud sa inyo dahil na-maintain po natin yung stillness and quietness last Sunday. I hope hindi po tayo mabati ngayon. Ipagpatuloy po natin ang atin pong kaayusan. Alam niyo po sa ating pong church ay lahat po tayo may assignment. Sa mga kabataan, pag pinag-usapan po yung mobile games, familiar po sila doon sa term na lahat tayo may role. Ano nga yung role natin sa MOBA nyo? Merong mga, marksman ba yan? Merong support? May tank? So, hindi na nanalo yung grupo na isa lang yung player. Tama? Dapat involved lahat. So, para sa mga hindi nakaka-relate na mga, mga kulog natin dyan, ano ba favorite yung sports? So, yung basketball, halimbawa lang. So, may iba-ibang, merong shooting guard, may forward, merong center, may power forward. So, para manalo sa isang laban, lahat sila dapat present doon sa game. So, tayong lahat ay tinawag ng Panginoon Jesucristo para hindi maging tagapanood lang. Tama po ba, mga kapatid? Tayo pong lahat, yung mga pastor, mga worship leader, worship team, discipleship leader, lahat po tayo merong kanilang ginagampanan. Maintenance po natin. And I hope na sa preaching po natin sa mga salita ng Panginoon ngayong umaga ay mas lalo nating ma-appreciate yung bahagi ng bawat isa. Tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, may bahagi ka. Lahat tayo may bahagi dito sa ating church. Lahat ng Kristiyano mayroong kaloob. Sinabi natin last Sunday, tinawag. Na-receive na ba natin yung tawag? Diba? Pag tayo po ay tinawagan ng ating pangarap na eskwelahan, natutuwa po tayo, no? Kapag po tayo tinawagan ng pangarap nating kumpanyang pagtrabahuhan, tuwang-tuwa po tayo. Pero nawa po, bilang mga Kristiyano, kung tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagagalak. Tama po ba? Merong kagalakan sapagkat ang Panginoon Jesucristo mismo ang tumawag po sa atin. At hindi lang isa ang tinawag po niya, tayong lahat. Amen? Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Kanya-kanya po tayo ng assignment.
Kanya-kanya po tayo ng role. Hindi po natin ma-achieve yung ating pong goal kung tayo po ay magkakawatak-watak. Tayo po ay hindi rin gumaganap ng ating pong pagkakatawag sa ating Panginoong Jesucristo. So lahat ng ito ng mga halimbawa na ginamit ng ni Apostol San Pablo sa sulat sa mga Efeso, ay lahat ng ito ay gagamitin po natin. Kailan? Gagamitin natin siya ngayon. Tatlong bagay po yung nais po nating ibahagi para sa umagang ito. Simulan po natin sa mga talatang 7 hanggang 10. Dito po ay malinaw na sinasabi na lahat ay binigyan ng kaloob ni Kristo. Amen? Lahat ay binigyan ng kaloob ni Kristo. Lahat po tayo. Bawat isa po sa atin, buhat ng tayo po'y kumilala sa Panginoon, ay merong itinilaga na gift ang Diyos sa atin. Bukod po dun sa gift of eternal life, yung gift po na regalong tinutukoy dito ay para maipaglingkod natin sa katawan ni Kristo. At tatanungin ko kayo, excited ka na ba na maganap yung gift na binigay sa'yo ni Lord? Magampanan mo yung gift na yun? O para sa mga ginagawa na yung kaloob niya sa Panginoon, nagagalak ba tayong patuloy itong pinapagamit kay Lord? At napupuna rin ng iba na nadadagdagan din yung mga kaloob na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At tayo po'y dapat mag-participate sa lahat ng mga nabanggit ko po. Nagsasalita po si Apostol San Pablo sa biyaya ng ating Diyos sa bawat isa. Merong grace ang Diyos na binigay po sa ating lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Pag sinasabi po yung sukat na ibinigay ng Panginoong Jesucristo, naalala po natin yung parable of talents. May talent daw na binigay ang Diyos sa bawat isa po sa atin. May binigyan ng 1, may binigyan ng 5, may binigyan ng 10. Bagaman magkakaiba ng sukat, pero lahat ay binigyan. Amen? Amen? Ano ang natatanging dapat gawin sa mga nakatanggap? Ang lahat po ng mga nakatanggap, tayo pong lahat, ay dapat ginagamit po natin. Meron yung iba ginamit na, pero sometime nawala, hindi na nagpagamit, medyo nanlabig siya. Meron din naman yung iba, saktuhan lang, papitik-pitik lang na performance natin kay Lord. Binigyan siya, pero unti-unti lang. Ito lang, Lord. Meron pa tayong reservation. Si Lord, mahirap pag tinodo ko Yung iba naman, binigyan ng kakaunti, lalo pa, hindi pa lalong ginamit. Nakuha po natin, mga kapatid. Hello? Saan po natin na-identify yung sarili po natin doon? Ang Diyos, ang nagtalaga mismo ng sukat na ibinigay po sa atin. Huwag niyo po ikinukumpara yung dami ng bilang na ibinigay sa iba. Amen? Bagkus, kung ano ang binigay na sa atin ng Panginoon, i-appreciate po natin. At itong ibinigay ng Panginoon sa atin, saan mo namang ginagamit, kapatid? Kaninong transaction yung ginagawa mo sa lahat ng kaloob na yan? Nakuha po natin. Kung kanino nang galing, doon natin siya gagamitin. Dito, binabanggit na siya po ay bumaba. Ibig sabihin, na bumaba ang Panginoon sa Kristo, siya mismo naglingkod po sa atin. Hello? Nakakatawa po yun. Grace of God, wala naman talaga siyang malalim na hindi naman siya nakakita sa atin ng bagay na kagandahan sa atin. Galing po natin. Wala Lahat po tayo ay mayroong kapalpakan sa buhay. No? Nakuha po natin. Pero ang Diyos bumaba dito sa lupa. Nagkatawang tao po ang Diyos. Ano ibig sabihin nagkatawang tao ang Diyos? Siya po ay danas po niya yung pagiging tao. Akala ba natin hindi nakaka-relate ang Lord sa atin? Si Lord, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa. Nakihalubilo sa mga tao. Nag-minister sa mga tao. Ginamit yung kanyang buhay para ang lahat ng tao ay namagitan siya, maging tama ulit yung relasyon ng tao sa Diyos. Yan po yung ministry ng Panginoon sa Kristo. Siya po ay
bumaba, nagkatawang tao, nagdusa, namatay po siya. Sinasabi po natin every Sunday, yung ginawa ng Panginoon Jesucristo. Nagdusa siya, namatay, nilibing. Muli siyang nabuhay. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli. Ibig sabihin po nito, siya ay nabuhay na muli, ang Diyos po ay nagtagumpay. Amen? Nagtagumpay na, i-establish yung body of Christ. Siya mismo nag-set ng example kung paano itatatag, paano palalakasin, paano ipakita kung paano paglingkuran ang katawan ni Kristo. Amen? Bumaba siya sa langit. Diyos ng kabanal-balalan, bumaba sa lupa. Nakuha po natin yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Napakaganda ng kalagayan ng Diyos sa langit, ngunit minabuti niya na bumaba dito sa atin sa lupa. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Mapatawad yung kasalanan natin. At tagumpay ang Diyos na ipakita yun sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Grabe pong sakripisyo pong ginawa ng Panginoon Jesucristo. Pero hindi po siya naging talunan. Siya po ay tagumpay. Alam niyo po yung picture ng, kilala niyo po si Manny Pacquiao? Alam naman siguro hindi nakakilala, no? Pilipino po lahat, no? Kailangan minimize natin yung joke natin. Ito, Cyrus, nahahawa ko sa'yo. So, si Manny Pacquiao, di ba, nakikipagbaka siya, no? Hindi ko ma-illustrate, eh. Boxing. Sa pag-uwi niya, meron siyang title. Tuwan-tuwa yung buong Pilipinas, no? Ano pa yung ginagawa nung may parade pa, no? Sabi sa Metro Manila, sa Maynila. Mahal kong Maynila. Ang daming tao, palakpakan. Tagumpay siya dun sa laban niya. Kapatid, tayo po ay nandito sa lupa, ay meron tayong iba't ibang mga laban sa buhay. Amen? Inalaga ng Diyos yung gift niya sa atin para magamit tong gift na to para yung laban natin sa buhay, para tayong, hindi si Manny Pacquiao, para tayong mga sundalo, di ba? Na lumalaban tayo sa ating buhay dito sa lupa, para kanino? Para kay Lord magbigay ng honor sa ating hari. Amen po? Yun po yung ating pong dapat na goal. Yun po yung ini-illustrate po sa atin. Meron tayong gift, kailangan isabak tayo dyan sa labanan. Kaya ito yung portion na binigay sa atin, gagamitin yan for specific na bahagi dito sa ating iglesia. Whether it be na ikaw po ay naghuhugas ng plato, nagwawalis, may pakinabang yan sa pag-edify, pag-establish ng body of Christ. Na-appreciate po ba natin yon? Akala po natin yung lahat ng nasa unahan, yan lang yung ministry, yan lang yung kasi nakikita po natin. Some of us, meron dyan nagpe-pray, amen? Meron dyan talagang nagdo-donate, nagbibigay ng support, nasa service ministry. Lahat po yan, merong ambag po yan sa body of Christ. At hindi po natin tinitaken for granted po yan. Akala po ba natin, yung mga batang maiingay, kinainisan po natin, wala pong ambag sila? May ambag po yung mga bata. Alam niyo po ba yung mga kapatid? Alam niyo po kung ano ambag ng mga bata? Alam niyo po? May kausap ako? Mag-ingay. Yun ang ambag nila, mag-ingay. Yung ingay na yan, dapat kagalakan yan. Amen? Maingay, ibig sabihin, maraming bata. Gusto nyo tahimik? Ibig sabihin nun, walang bata. Nakuha po natin? Marami tayong trabaho sa buhay. Yung mga magulang, kunyari lang yan na nakukonsume. Konsume na ako sa'yo. Pag nag-asawa yan, iyak yan. Oh. Hello? Ay, sorry. Nasaktan po ba? In-relate ba? Nakaka-relate po ba tayo? Kanan? Galit-galit. Pero pag bumukod na, sabihin, bumukmok yung mga magulang. Hindi man lang maalala, bisitahin ng Hello? May kanya-kanya po tayong laban sa buhay. Amen? Hahayaan po ba natin na matalo po tayo sa mga laban natin sa buhay?
Kailangan po tayong magpagamit. Kasi lahat tayo may kaloob eh. Yung iba dito yung ministry, tagapakinig. Sino dito yung magaling makinig? Magaling makinig. Ano yung strength daw ng isang kapatid yung makinig. Sorry na ko. Hindi ko mapigilan. Strength daw niya makinig. Makinig. Ano naman yung weakness niya? Ikwento sa iba yung napakinggan. Hindi siya marunong magtago ng ang pangit ng combination, no? Basta mo pas nakikinig. Kung makinig, manatili lang na nakikinig, ha? Amen? Amen? Nakikinig lang. Tagapakinig lang. O, wag din yung pong sobrang bida-bida. Ano yung sabihin ko sa bida-bida? Tagapakinig, pero laging nagiging main character siya. Laging nagbibigay ng advice kahit hindi naman hinihingi. Alam ko yan eh. Oo nga eh. Ikaw na lang magkwento. Ako yung may problema eh, no? Lalo tuloy nagkaroon ng problema. Teka, kailangan kong pigilan yung sarili ko. Sorry ha. So yan, para tayong mga sundalo. Uwi tayo na may glory. Amen? Nanalo tayo. Hindi tayo dapat nagpapatalo. Amen? Okay, wag tayong talunan. Si Jesus Christ, hindi siya talunan. Siya ay nagtagumpay. And tayo bilang mga anak niya, dapat tayo ay nagtatagumpay. Paano? Gamitin natin yung kaloob na ibinigay sa atin. So, lahat yan, may mga sandata yan na binigay sa atin ng Lord. Sa tabi dito, pansinin po natin. Ano pong sinabi dito, mga kapatid? Ang bawat isa. Di ba? Ang bawat isa po sa atin ay binigyan. Hindi lang si pastor, hindi lang po yung worship leader, hindi lang yung elder po natin ang gaganap ng tungkulin. Amen po ba doon? Lahat po tayo tinawag. Kung tayo isang Kristiyano, meron tayong kaloob. May kaloob tayo. Diba? Walang sino man ang walang bahagi. Amen po ba doon? Lahat po tayo may bahagi. Hindi ko talaga mapigilan eh. Related na related to. Pag pinag-usapan yung bahagi. Ano daw po yung bahagi ng katawan ng tao na walang silbi? Ano daw po? 1, 2, 3, go. Libag. 1, 2, 3, go. Libag. Ayan daw yung walang pakinabang. Yung nadidiscover na yung function ng yung nga yan, appendix. Yung appendix. May siya, may sense siya sa katawan. Dati sabi nila yun daw yung walang pakinabang na bahagi ng katawan ng tao. Pero yung bahagi ng katawan ng tao, walang pakinabang, libag yun. Hindi ko talaga mapigilan eh. Ito na yung sunod na punchline ng mga pastor eh. Sabihin mo sa katabi mo, libag ka ba? Hindi ko mapigilan, sorry. Gamit na gamit ba? Gasgas na gasgas. So, hindi tayo libag, no? Lahat tayo merong bahagi. Bawat isa meron. So, ano yung kaloob na binigay sa atin? Tanungin po natin, ano ba yung kaloob na ibinigay sa atin? No? Baka tayo sa pagtuturo, pinipilit mo na kumanta ka, hindi naman pang daigdig yung boses mo. Hindi naman para sa mundo ng mga tao yung talent mo sa pagkanta. Baka sa pagtuturo ka. Diba? Kasi kahit anong effects yung ilagay mo sa boses mo, hirap talaga ayusin, di ba? Baka sa pagtuturo ka. O baka sa pag-support ka. O, di ba? Baka tayo sa pagkanta, baka sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Amen? Baka tayo ay evangelist. Kung ano man yung pinagkaloob po sa atin na gift ng Lord, ay dapat natin itong gamitin. Hindi natin dinidelay. Kundi gamitin po natin ngayon na. Amen? So, yung delayed na obedience is, disobedience din po yun. Huwag natin siyang ipagpaliban. Gawin po natin. Huwag natin sabihin, pag may oras na ako. Sino nagsabi na yan? May gift ka, sabihin natin, hindi, pag may oras na ako. Ano yung sinasabi pa na iba? Kapag ready na ako. Kailan tayo magiging ready? Sorry, hindi ko talaga mapigilan. Classic example na naman. In-invite yung kabataan. Baby pa. Sabihin, kapatid, invite mo naman yung anak mong bata. Sabihin, ay, bata pa yan. Di pa niya maintindihan yan. Bata pa yan. Naging nag-aral na. Nag-aral. Ay, pasimbahin mo naman yung anak mong kabataan. Ay, busy sa pag-aaral.
busy. O, gumraduate na. Pagkatapos gumraduate, anong gagawin? Tatrabaho na. Trabaho na. In-invite si invite ka naman, church ka naman. Ang sabi ng tatrabaho na, busy na ako busy ako sa trabaho. Nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, lalo nang nagkaroon ng dahilan. Ito malupit. Yung anak niya, nagkaroon na rin ng pamilya. Lola na siya, lolo na siya. Ano ibig sabihin nun? Anong moral natin doon? Kapag may oras na tayo, kailan tayo magkaka-oras? Kapag ready na ako, hindi tayo kailanman magiging ready. Hello? Yung perfect na ikaw, hindi magiging ganap yun dito sa lupa. Walang ganun. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, dali. Sabi ko na sa'yo. Sabi ko na nga ba di ba? Wala pang ganap na ganap Di ba? Meron pa ang flow. At hindi mangyayari na mapaperfect tayo, we are being sanctified pa rin. Di ba? Amen po ba doon? So, kailan? Ngayon, yung magandang panahon. Huwag natin ipagpaliban. Yung calling, di ba? Alam niyo po yung miss call, huwag tayo mag-miss call kay Lord. Huwag natin sadyain na huwag sagutin yung tawa. Kasi sino nga yung tumawag? Imagine niyo kapag tinawagan kayo ni Mayor Biaso. Sasagutin niyo kaya o hindi? Ha? Urgent? High priority? Si Mayor yun Amen? Mayor. Paano kung si Lord yung tumawag? Urgent, priority, high urgency. Amen? Top level. Commander-in-chief na yung tumawag sa iyo. Sagutin natin. Walang pagpapaliban. Ready na ako? Huwag natin gawing dahilan po yan. Kapag may oras na tayo, kailanman na hindi mangyayari po yun. Kung ibinigay ni Kristo yung mga kaloob sa atin, ibig sabihin, dapat handa tayong gamitin ito. Amen po ba? Ngayon, at tanong po natin, para saan nga ba? Pastor, ang hirap po na tanggapin yung tawag ng Lord At alam ko na yung calling ko, pero gusto ko sanang malaman, saan ko ba gagamitin yung pagkakatawag na ito? Sabi po sa verses 11 hanggang 12, sabi po dito, ang kaloob ay para sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Amen. Pagtatayo ng katawan ni Kristo, amen po ba? Kumapit kayo at tayo po ay mabibigla. Tayo ay masusurprise sa mga pag-uusapan natin. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, iba naman mga propeta, at ang iba naman mga ebanghelista. Sa lahat po ng mga gift, ito yung pinakagusto ko. Ebanghelista, magaganda, mayaman. Tama na. At ang iba naman mga pastor at iba yung mga guro. Fivefold gifts to. Apostle, prophets, evangelists, pastors, teachers. Essential ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay importante para sa ating lahat. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Para maging matatag ang katawan ni Kristo, lahat ng mga calling na ito, lahat ng mga gift na ito ay dapat present sa atin. Amen po ba? Asan po tayo doon? Tayo daw po ba ay apostle in office, in essence? Are we apostle? Are we prophets in essence? We may not prophesy new things outside the Bible, pero prophet in a sense na we are proclaiming the good news of the Lord. Diba? Tayo po ba ay mga evangelist? Diba? Tayo po ba ay pastor? Tayo po ba ay teacher? Diba? Sa loob at sa labas ng church, ay merong function, may role ang bawat isa po sa atin. Ibig sabihin po, iba-iba tayo ng gift, pero isa lang po yung layunin po natin. Ang layunin po natin is edification. Sabay-sabay natin sabihin, edification. Edification, ano ibig sabihin po ng edification? Pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Pinapatibay po natin. Ito na, humanda na kayo. Ready na ba kayo sa example natin? Sa isang pong project ng construction, paano po maging successful ang project ng construction work? Mga building works. Paano maging successful? Diba, mga kapatid?
Kailangan may mason, may engineer, merong architect, ano pa? Merong mga karpintero, may foreman, at yung higit sa lahat, merong contractor. O bakit hindi nagiging tagumpay yung mga proyekto? Kasi, yung ibang bahagi ng proyekto ay hindi daw baha yung magpapalubog sa ating bayan. Ano daw yan? Kundi, kasakiman. Di ba? O kung isa lang yung gumagalaw, si foreman lang, patay tayo dyan. Mas bilib pa daw yung iba kay foreman kaysa kay engineer. Di ba? Imbis na yung halo, imbis na buhangin, nilagay, lupa, talagang yan. Kung isa lang gumagalaw, hindi matatapos yung building. Diba? Pero kung lahat tayo nagtutulungan, mabilis matapos yung project, yung gusali. Amen po ba? Lahat nagtutulungan. Iba kasi nanlalamang Diba? Iba nakatunga nga lang. Iba walang ginagawa. Diba? Hirap na. Diba? Sabi sa inyo kumapit kayo si foreman talaga. Ayun na, hinahanting na sila. Isa-isa na sila. Kung di natin ginagamit yung mga gift natin, para tayong mga construction worker na nakaupo, nangunguyakoy lang, habang iba pawis na. Hirap, no? Ganun yung sitwasyon din ng bayan natin. Habang tayo, pawis na, tatrabaho tayo. Pero yung function ng iba dito sa ating bayan, ay hindi nila ginagawa ng maayos, na tama yung trabaho nila. Naghihirap tayo, no? Yung iba pawis na, yung iba may alipungan na. Bakit may alipungan? Sulong na sulong sa bahay. Ganun din po sa loob ng church. Hindi din tayo, lalayo. Kundi sa bayan po natin, ganun yung sitwasyon. Sa loob ng church, ganun din po. Kung hindi po tayo magpo-function based sa pagkakatawag sa atin, mahirap po na lumago at ma-complete yung mga project po natin sa church. Amen po? Hindi natin gagamitin yung gift natin, merong bahagi ng katawan ni Kristo ang nagdudusa, nahihirap. Diba? Kapag ka isang portion lang ng katawan yung nakikinabang, merong mga part ng katawan ang nagdudusa. Kapag hindi tayo faithful na ginagawa yung ating mga calling. Ang kalooban natin ay ginagamit natin para sa sarili lang natin. Mag-reflect tayo. O para sa ikalalago ng ating church. Hello? Yung kalooban natin, ginagamit natin pang sarili. O ginagamit natin to para sa ikalalago ng ating church. Ang tawag ng Diyos ay malinaw para sa ating lahat, mga kapatid, no? Gamitin natin yung gift na yan. Gamitin natin. Dahil kung hindi, may bahagi ng katawan na naghihintay sa atin na tulungan natin siya. Amen? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Kapag tayong lahat ay ginamit natin yung ating mga kaloob, saan ito patungo, mga kapatid? Ano magiging resulta? Verses 13 hanggang 16. Sabi po dito. Sabi po dito, kapag ginagamit natin mga kaloob natin, ito yung magiging resulta. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, Panginoon Jesucristo, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ano ibig sabihin ng ganap na yan? Kapag po tayo ginamit natin yung gift natin, yung sabi, 5 gift yun, napaka-essential nun. Prophet, apostles, evangelists, pastors, teachers, and marami pang iba. Lahat po tayo, meron tayong role, meron tayong ambag sa ating church, sa ikalalago ng katawan ni Kristo. Kung ang lahat ng yan ay kikilos at gagalaw, tayo po ay, may edify, lalago. Unang-una sa salita ng Panginoon. Amen po? Lalago tayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo forever na magiging baby. Hello? Hindi tayo forever na magiging baby Christian. Gagamitin tayo ni Lord para mag-share ng gospel, para mag-disciple. Amen po ba? Gumawa ng mga alagad para i-establish yung church. Para mag-grow po tayo. Tama po ba, mga kapatid? Ayan po yung layunin. Hindi tayo mag-i-stay na mga bata po tayo sa loob ng simbahan. Verses 13, sabi ito, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the
Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Napakadami na po ng mga aral ngayon na naglalayo po sa atin sa pananampalataya. In-explain po natin yan last Sunday. Tama po? Meron mga oneness dyan, nagpapanggap na parang Christian. Be careful. Amen? Meron nagbabahagi po dyan na let's settle na lang yung mga debate na yan. Huwag na tayo magpatuloy dyan sa kung ano yung tamang doctrine natin. As long as nag-evangelize po tayo. Hindi po yun totoo. Kasi paano kung ini-evangelize po natin? Yung sinishare natin na gospel, maling gospel. Kaya dapat nagkakaisa po tayo sa tamang doctrine. Amen po doon? I-establish tayo sa salita ng Panginoon. Tayong lahat po ay aware sa salita ng Diyos. Aware po ba tayo sa salita ng Diyos? Alam po ba natin ang salita ng Diyos? Alam, nakakatawa po yun, yung Word of God, nakaka-inspire po. Kagabi nga po, talagang punong-puno yung mga kananayan po natin sa salita ng Diyos. No? Isang verse, matakin nyo, no? Grabe yung nagagawang impact sa buhay ng tao. Amen? How much more, no? Kung i-dig deeper pa natin yung salita ng Diyos, para hindi na po tayo nag-i-stay na bata. Ako po ba, gusto niyo po akong nakikita dito, naka-lollipop po ako, naka-takin po ako, mataas medyas ko, may short ko. Gusto niyo po ako ganun po. Tapos tatakbo-takbo po ako dyan habang nagpipreach, umiiyak ako, nagtatantrums po ako. Gusto niyo po ako makitang ganun? Gusto daw. Pero acting lang siguro. Pwede. Huwag natin totohanin, no? Ang baduy, di ba? Hello? Hindi bagay. Hindi bagay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi bagay, kapatid. Wag. Diba? Nakita natin si Angel dyan, no? Umiiyak dyan, no? Umihiga sa sahig, no? Nagtatantrums. O, di ba natatawa kayo? O tayong mga tinawag ng Diyos, kapag umaasta tayong parang mga batang Christian tayo. O, huwag tayong umastang batang Christian. Amen? O kung bata tayo, dapat tayo, maging faithful ka sa pag-inom ng gatas mo. O, pag ako umiinom pa dito ng gatas, okay pa ba yun? Di ba hindi na? O habang tumatagal tayo sa church, nag-grow tayo sa knowledge ng Scripture. Para hindi tayo nag-i-stay na tayo ay mga bata. Yung isang katawan natin, kung ang kamay ay hindi gagalaw, mahirap po yun. Di ba? Hindi tayo gagalaw. Kung yung paa natin hindi gagalaw, nakahiga na lang po tayo nun. Magiging mahina yung katawan. Napaka-ironic nga, para lumakas yung katawan, dapat siyang manghina. Ano yun? Ang gulo. O diba kapag, yung mga kabataan, alam na alam ng mga kabataan. Ano yung sinasabi natin? Yung mga kabataan, mahilig silang lumabas ng bahay. Tama? Mali. Mali. Tama na, sabi ng magulang. Lagi gala ng gala yan. Diba, pag papirmihin mo yan ng 1 taon sa loob ng bahay, manghihina po yan. Tama? Na mamimiss nila yung gawain nila. O kaya yung mga yung mga young adult, tinan mo, mahihina na sila. Ayaw na nila lumabas ng bahay. Wala nang galaw, masyadong ibig sabihin physical activity, di ba? Tamad na tamad yan parang si Jim Allen. Gusto na nakahiga, naka-aircon, di ba? Malamig Yung mga kabataan, sige-sige, kahit pang-visa yan, kahit mangitim yung mga yan, di ba? Nakuha natin. Mahirap Kailangan talagang ma-exercise po tayo. Kailangan po nating gumalaw-galaw. Sabi mo, sa katabi mo, galaw-galaw! Baka pumanaw. Sabi ganun. Kailangan gumalaw-galaw tayo. Para tayo ay maging aktibo. Di ba? Kapag tayo ay nanatiling hindi kumikilos, hindi tayo lalakas. Balik na rin natin. Pag habang tayo kumikilos, di ba? Maganap tayo ng tungkulin natin kay Lord, ay tayo po ay lumalakas. Ito, sorry, hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko. Ano daw po yung pwedeng gawin ng mga members ng church na hindi pwedeng gawin ng mga leaders? Alam niyo po yun? Ano yung bagay na pwedeng gawin ng mga members ng church na hindi pwedeng gawin ng mga leaders? Ano daw? Sabihin niyo, ano daw? Lakasan niyo, ano daw? Magpahinga. Hello?
Maawa naman tayo. Amen? O, ba't na nahimik kayo? Na-realize niyo din ba? Akala nyo sa loob ng church, napagod sila. Pag-uwi ng bahay, tumigil ba yung trabaho ng mga leaders? Hello? Hindi, di ba? Hindi nyo nakikita yung mga iyak nila, di ba? Yung mga pagod nila. Huwag na tayo magpatuloy dun. Tatagal tayo. Baka mag-iyakan tayo dito. Pero ano bang gusto natin sabihin dito? Kasi dapat lahat tayo may bahagi. Hindi naman namin sinasabi na hindi kami nagpapahinga, huwag din kayo magpahinga. Grabe naman yun. Balance lang, no? Patas lang. Yung tunay nating layunin ay hindi lang sa growth ng numbers. Tandaan po natin yan. Hindi lang tayo nagpaparami, kundi nagiging mature tayo kay Lord. Amen? Nagiging mature tayo sa mga pananaw natin, mga pananalita natin, mga kilos natin. Lahat ng yan. Kaya nga sabi, maturity plus unity is equals to maturity. Malaking part yun na nagmamature po tayo at nagkakaisa po tayo. Amen? Huwag tayo manatiling na mga baby Christian. Huwag nating hayaan na nadadala lang tayo ng sari-sari natin ng mga katuruan dyan na nagkilin lang po sa atin. Meron tayong urgent call na lumago tayo ngayon, maglingkod na tayo ngayon, magbigay na tayo ngayon, magtulungan na tayo ngayon. Amen po ba? Napakaganda po ng scripture na sinabi. Nagtapos po si Apostol San Pablo. From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Amen po. Ano sa Tagalog yun? Meron pong yung alam niyo po yung word na nagdidikit-dikit po sa mga cellphone natin. Hindi po ako sobrang scientific, pero narinig ko yun kay Louis Giglio. Alam niyo po yung word na laminin? Yung laminin yung nagdidikit-dikit sa mga cell. Laminin. Alam niyo po pagka microscope po natin yun, parang ito. Ang ano po nun, ang itsura po nun, letter T. Cross. Imagine niyo nauna pa si Lord doon sa mga scientists para ma-discover yung laminin, yung nagdidikit-dikit. Hello, sabi po dito, di ba? Sabi dito, from whom the whole body joined and held together by every joint. Lahat po tayo, kinakabit-kabit ni Lord, amen? Pinagdidikit-dikit po tayo ni Lord. Hindi po pwede na yung kamay ay hiwalay sa katawan. Hello? Ano mangyayari dun sa hiwalay na bahagi ng katawan ng tao? Mabubulok. Tinan mo yung katabi mo, bulok na ba siya? Hindi ka mapigilan no? Diba? Kailangan tayo nagkakaisa. Amen? Unity. Amen? Unity. Hindi tayo, unity, maturity nga tayo, sabi ko, diba kanina? Kinilit ko pa talaga, no? United and also matured in Christ. Amen po? Matured. Tingnan mo yung katabi. Mukha naman mo siyang matured. Mukha na tayo matured. Tumatanda na tayo. Nag-iedad na tayo. Ganun talaga ang kapalaran natin ng mga tao. So, kapag ang bawat bahagi ay kumikilos, ang katawan ay lumalago. Amen po doon? Kapag hindi, ito po ay humihina. Normal naman po yan na nangyayari. Kaya tayo mga kapatid, ngayon na po yung oras para kumilos po tayo. Amen? Kilos po tayo. Tayo po ay ganapin po natin yung mga tungkulin po natin. Labanan. Sabi nga natin kanina, labanan po natin yung mga puwersa ng kaaway. Ayon sa gift na pinagkaloob po sa atin para makapagbigay tayo ng glory kay Lord. Yung kaloob natin ay para sa ikakatatag ng katawan ni Kristo. Ang layunin po natin ay pagkakaisa at paglago tungo kay Kristo. Yan po yung goal po natin. Pagiging Christ-likeness. Diba? Yung unity plus maturity is equals to Christ-likeness. Pagiging kagaya ni Jesus Christ. No, we do not aim para maging kamukha natin yung pina-follow natin na leaders. No. Follow them as they follow Jesus Christ. Yun ang tignan natin sa mga sinusunod po natin, ng mga leaders po natin. Amen po. Kasi wala pong perfect na, perfect. Ayan, gaya ng pronunciation ko na mali. Na leader. Wala po. Hindi po natin makikita po yan. Yung talagang perfect na perfect. Pero meron tayong perfect Lord na sinusunod. Ang layunin po natin, pagkakaisa at paglago
tungo kay Kristo. Yan po yung ating goal. Tayo po dito sa simbahan ay hindi po tayo nananalo ng iilan-ilan lang po yung kumikilos. What is our goal? Yung mission natin, di ba? Tayo po ay sa loob at labas ng Kalakhang, Maynila, di ba? Meron tayong Indigenous Family and Community Church. Magkatatag po tayo ng ganyan, ng mga simbahan. Hindi po natin ma-achieve po yan kung iilan-ilan lang po tayo kumikilos. Lahat po tayo ay may papel. May role po tayo. May papel ka. Tayo po ay mayroong tungkulin. Pagkakaisa at paglago tungo kay Kristo, yan po ang ating pagkakatawag. Lahat po tayo may papel, kaya po yung urgent call natin sa Lord, sagutin mo na. Tawagin. Diba? Tinatawag ka ng Lord, sagutin mo. Ngayon yung panahon para sagutin mo ang Lord. Amen? Di ba kapag tayo nga, mga kabataan dyan, ano yung sagot na gusto nyong marinig? Gusto nyong makamit yung matamis na di ba? Oo. Oo. Si Lord, nag-yes na siya dati pa. Oh. Ano yung ginagawa ng mahal mo na hindi kayang gawin ni Lord? Yung iwan ka. Iwan ka. Yan ang kayang gawin ng mga mahal mo. Hindi yan kayang gawin ni Lord. Yung iwan ka. O, diba? Diba? Yan na naman si Pastor. Huwag tayong manatiling tagapanood. Ha? Hello? Huwag manatiling tagapanood. Amen? Hindi ito palabas. Spectator lang tayo. Inaabangan lang natin kung kailan magkakamali isa't isa. Hello? Maging tagapanood. No, hindi ito palabas na patungkol sa atin. Ito ay patungkol sa Panginoon Kristo. Huwag mong ipagpabukas ang paglilingkod. Amen? Huwag ipagpabukas ang paglilingkod. Amen? Sige nga, mayroon po tayong bakanteng opisina. Tagahugas ng plato. Ayaw. Huwag natin gamitin yung kaloob natin bukas. Gamitin natin yung kaloob natin ngayon. Upang ang katawan ni Kristo ay lumago sa pag-ibig at katotohanan. Yan lamang po ang ating mensahe. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak upang maganap po namin ang tungkulin, the urgent call to act now. Ngayon po ang tamang panahon upang ang lahat ng bahagi ng katawan mo ay pagdikit-dikitin mo, Lord God. Ikaw po ang mag-hold sa amin together. Ikaw din ang magbibigay sa amin ng maturity sang-ayon sa kaloob na binigay mo po sa amin. Continue to give us wisdom that in all our efforts, in all our struggles and challenges, matagpuan po namin yung sarili namin sa pag-ibig mo. Sapagkat noon pa lang, di mo na kami iniwan. At lahat ng ito, ng mga efforts namin, ay mauwi sa kaluwalhatian. Hindi maging makasarili ang tingin po namin sa kaloob na ito, bagkus maipaglingkod po namin sa kapwa namin ng mga anak mo. Tulungan niyo po na ang aming paningin ay hindi manatili sa aming sarili, kundi lumawak ang paningin namin na makita rin namin ang pangangailangan ng iba. Hindi lang po doon, Panginoon, kundi kami ay ma-appreciate po namin ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Na hindi namin, Panginoon, pinupuna lamang yung mga bagay na hindi nila nagawa, bagkus yung mga bagay din na nagagawa po nila para sa katawan ni Kristo. Marami pong salamat. Continue to bless us at patuloy na ikaw ang madakila sa aming mga buhay at mag-enjoy po kami at makapound ng rest sa iyong presence. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo tayo magsabi ng Amen.